Okay, hello guys. Good morning. No, we're finally back. Yan. So gaya ng inyo nakikita, meron tayong ngayong lavender. Wow. Very rare ko. Parang first time ko ba nag-post nito? Parang first time ko nga ano. So yan guys, gaya ng inyo nakikita, meron po ako ngayong PSP 2000 to be specific. Yan, nakikita niyo po ba yung serial? Ayan yung nakasulat sa baba. PSP 2000. Lavender. Medyo hindi kita yung pagiging lavender niya sa camera no, or sa video no. Pero sa personal guys, pag ito po ay inyong nakita sa personal, unang tingin niyo pa lang, uy, bossing, maganda ang PSP na yan, lavender, violet. Pag babae siya no. So yung ating kulay pink ay tumagal ng 4 na araw bago nabenta no. So yun kasi ay 8GB lang, dalawang 4GB. So nag-decide ako na i-upgrade na ng 32. So the following day nakuha agad ano. So yun ang advantage pala talaga guys kapag malaki yung memory card na kasama no. Pag medyo maliit parang hindi pinapansin ng ating mga buyer ano. Okay guys, balik tayo. So continue tayo no. Pasadahan natin gaya ng aking laging ginagawa physically, and guys itinutok ko na sa ilaw para makita nyo yung physical condition ng unit, kung ano ang itsura niya guys. Sa totoo lang guys, pag ito ay inyo pong nakita sa personal, masasabi nyo po sa sarili nyo, uy, napakaganda niyan bossing nga, talagang naingatan siya kasi yung pagiging lavender niya, ayan pa, hindi siya faded pa guys lumilitaw pa rin yung pagiging lavender niya guys, violet, ano, makinis pa siya guys, very smooth pa to guys sa personal. Although hindi nyo nga lang ganun makikita or ma-appreciate sa aking video recording, pero sa personal guys, masasabi nyo po na, uy, napakaganda niyang bossing, dapat ingatan pa rin ano. So yan guys no. Again, lahat ng inyo pong nakikita na buttons, itong housing shell na ito guys ay original. Hindi po tayo nagbebenta ng aftermarket kasi ayoko ng aftermarket. Napakapangit ng quality nun guys, at napakapangit ng printing. Tignan nyo naman ang printing ng original guys. Ayan o, yung word na power tsaka hold, yan Sony, buong buo siya. Pati yung pagkakasulat ng start, pati yan, dumi ng kuko ko. Start select, yan o, pati yung PSP, buong buo. Ganyan ang original na ano guys, housing shell ano. So check natin yung baba. Ayan po siya. Yan, PSP 2000. Kung ano yung nakasulat na serial na yan, ganyan din yung nasa loob. Yan. Okay. Hindi ko muna siya in-on kasi nga gusto ko makita nyo personally or physically yung kanyang condition, physical appearance ng unit. Okay, yan po siya. And then ang kanyang likod, yan, ang ganda guys, promise. Mukhang hindi ako magbibigay ng discount dito guys. Fixed price ko po itong ibebenta. Yung aking kasing metallic blue, kung tutusin magkasing level sila nito. Yun nga lang, nagbigay ako ng discount doon sa metallic blue na yun, na medyo nangihinayang ako no. Pero this time guys, babawi ako kasi nauubusan na rin ako ng PSP guys So ito yung pinakahuling magandang PSP ko ngayon no. Ayan siya, para siyang may glitters. Original po lahat ng parts, wala pong napalitan. Lahat ng nakikita nyong parts ng lavender na ito guys ay original. Yan. Medyo kumupas na yung pagiging gray niya kasi nga ano na rin, luma na rin ng PSP guys ano, 20 years old na rin kasi ito. So at least tinan nyo naman guys, napakakintab ano? Wala man lang kagasgas sa part na to. Tsaka dito, itong silver part, yan lang yung makikita nyong may gasgas. And then the rest, buong buo yung word na PSP saan ka pa? Napakaganda nito guys. So jackpot na naman sa ating next owner na makakakuha no, yung aking rose pink. Babae po ang bumili at napansin ko lahat ng mga nag-i-inquire doon, karamihan babae. Yung nakakuha po noon ay babae, pero hindi po siya ang gumamit. Sabi niya, niregalo niya sa kanyang pamangkin, pero tingin ko babae rin yung pamangkin niya siguro. Kasi rose pink. So ito tingin ko baka babae na naman na makakakuha nito no? Kasi lavender, yan, violet siya guys. Ang ganda niya napakakintab. Very rare color no. Rare na nga yung color, very rare pa yung ganito kagandang condition guys. Okay? So ayan, may idea na kayo physically at kung ano yung appearance ng unit ano. So check natin pala yung likod, ano? Hindi ko pala nabuksan, no? So ang likod niya,
Nakalagay ba yung battery dito? Hindi ako sure, no? Ayun, mga nakalagay nga, mabigat eh. So again, meron pa rin tayong brand new battery, tumatagal ng 2.5 hours. Hindi po ito original guys, ito po ay OEM lamang, no? Masyado ng overkill kung bibili po kayo ng mga high quality or yung talagang counterpart ng Sony. Kilala nyo naman po yung brand na yun, mamahalin siya, pero masyado ng overkill guys. Kung bibili kayo ng battery, okay na yung ganito, 2.5 hours. Kasi pag naglaro kayo ng 2.5 hours, pahinga na yung mata nyo na guys. Okay na yon. Tapos mag-charge na lang uli kayo ng PSP. Mabilis po ang charger natin, 1.5 hour lang or 2 hours lang full bar na uli ito. Makakapag game time na uli kayo ng for another 2.5 hours. So this is enough guys, no? For me sa opinion ko, no, kasi naglalaro din naman ako, masyado nang mahaba ang gaming time kapag lalabas ka na ng at least 3 hours. Tsaka ito guys, pwede yung kabitan ng charger. So habang naglalaro kayo, kung talagang heavy gamer kayo, pwede nyo itong ilagay habang pwede kayo maglaro ng PSP habang naka-charge. Pwede ring alisin nyo to, tapos i-connect yung charger, maglaro kayo kung ayaw nyo na nabubugbog ang battery. So matalino naman ang ating PSP, ano. So pwede nyo gamitin ng naka-charge, pwede rin siyang hindi naka-charge. Pero yung bibili kayo ng overpriced na battery guys, I think hindi siya practically. Okay na yung ganito guys. Ito po ay OEM lamang, at least tumatagal po ito ng 2.5 hours. That's enough na para ma-enjoy nyo yung gaming, no, ng PSP, no. So yan po yung likod niya guys, no. To be exact, siya po ay PSP 2000. So yung serial number na 5, ano, yung last 4 digit is 5351, same siya nang nandito. Ayan, 5351. Ayun, nasa gitna. Ayan. Okay? So yan po yung kanyang likod. Yan, napakaganda. Made in China siya. Hindi siya made in Japan. Meron akong PSP 1000 guys, made in Japan. Abangan nyo rin yun. Baka this coming, o baka bukas, or sa mga darating na oras, i-post ko na rin yun. Pero gagawin ko rin yun. Gagawin ko pa rin siya ng video guys, syempre. So lagyan na natin ito. Ano ba ang kasama nito, bossing, ng PSP Lavender mo ngayon, no? So ganun pa rin, no. Wala ba akong stand? So dito ka muna. Pakita natin sa ating mga viewers yung iyong kasama. So gaya na aking binabanggit, gaya ng laging madalas na kasama, no, syempre meron tayong brand new memory stick Pro Duo adapter. Hindi pwedeng wala to kasi hindi mo magagamit ng micro SD card. So ganun pa rin guys, brand new ang ating memory card. Yan, brand new at original mo. Mapapasin nyo na original yan sa packaging pa lang. Tapos may nakalagay dito kung saan yung kanilang opisina. Yan. Sa ibang memory card, wala kayong makikita ganito guys. At hindi ganito kapulido yung printing. Hindi rin ganun kapulido yung pagkakasulat ng kanilang produkto sa papel, and then at the same time, parang ang pangit ng font size or font style na ginagamit nila. No? Pero this one guys, very legit, no? Yan, no? Kung saan binili, may address, kumpleto yung details ng memory card guys. So, original po yung ating memory card, ano, 32GB, and then may kasamang adapter, no? Iyan po yung kasama sa kanya. Ano pa, syempre, meron tayong kailangan may wrist strap din na bago, at the same time kailangan terno, no? So yan, meron tayong lavender din, no? Violet din siya. Medyo matingkad nga lang yung pagka-violet nito guys. Yan. Pero okay na rin at least terno guys, ano? Yan, ha. And then meron tayo syempre bagong charger. Ayan, sinaksak ko na kasi yan ang iti-testing natin mamaya. Brand new po yan guys. And then last but not the least, yung ating crystal case na bago syempre. Hindi pwedeng walang crystal case guys, kasi kawawa naman yung PSP nyo pag wala to. Naku, malalas pag yan. Tapos papagamit nyo sa bata, naku, lalo na. So shoutout sa next owner, boss. Install mo to ng maayos, and then gamitin mo siya ng nakalagay ito, no? Mas maganda boss, na para maingatan natin yung ating PSP, no? Para hindi siya agad-agad magasgasan. And then pwede mo bilihan ng acetate or pwede rin wag na, kasi may crystal case naman. Ma-protection na naman yung kanyang ito kanyang original na ito yung screen niya, no? Screen niya sa labas, no? Sa part ng shell, no? Okay, so yun na po yung kanyang kasama. Dinemo ko na, naka-insert pa yung ating memory card. Hindi, insert na natin ang ating memory card. Tapos i-boot up natin. So magbabawas tayo ng ilaw guys. Patayin natin itong isang to, no? Tiyara. Para mas makita niyo yung liwanag ng LCD. So nabanggit ko na kung ano-ano yung mga kasama. Dako tayo sa
functionality, and then kung ano yung laman ng memory card natin. Syempre, gaya ng madalas natin ginagawa, yan, violet talaga, lavender talaga, no? So, mamaya ko na isa-set ang time. Unahin natin ang ganyan yung wifi. Nga pala guys, may nag-comment sa ating video before, kanina, no? May nag-comment, sabi niya, bossing, pwede bang maglagay ng games sa PSP gamit ng wifi? Siguro ang tinutukoy niya, i-connect mo to sa wifi and then dito ka na maglalagay ng games. So nag-comment ako sa kanya, sabi ko itatry ko bossing kasi mukhang mabagal ang PSP pagdating sa wifi, lalo na baka mamaya hindi makapasok dun sa website na gusto mong kunin. At saka yung games na ida-download mo dun madalas naka-compression tsaka malalaki, sabi ko kay bossing itatry ko, So anyway, kung curious po kayo sa akin na banggit na kwento, abangan nyo lang po yung aking video, tungkol doon sa sagot ko doon sa nag-comment, sabi ko itatry ko So yung resulta, abangan nyo na lang po, So again, try natin yung wifi. Yan, nabanggit ko kasi papunta tayo ng wifi. So scanning ngayon, green light na natin. Yeah, okay, naka-ready siya na sa WPA2 security settings, So nakaka-detect siya guys. So plug and play. Pag SNX owner, ganun pa rin. Shoutout boss, pagdating mo sa bahay, connect mo lang sa wifi, piliin mo yung wifi mo, and then connect mo lang siya. Yan. So yan, good working yung ating wifi, Okay, what else? Sa security sound, di ko naman binabago yan. Power, okay na ako dito. Okay, date and time, sabi ko mamaya kong ibabaguhin kasi nga tinanggal natin battery. And then at the same time, nga pala guys, nabanggit ko, hindi ko pala nabanggit, sorry. Wala tong kasamang disk kasi hindi siya nakakabasa guys. Yun ang kanyang issue. Hindi nga pala siya nakakabasa ng UMD. So madalas sa mga videos ko, pag may nakita kayong UMD disk, ibig sabihin nakakabasa. So this time guys, wala. So kahit anong try ko, kahit anong CD lagi ko dito guys, tumatakbo siya, yung lens niya okay naman, pero hindi siya nagbabasa. Yun ang kanya palang issue, So sayang, kasi ganito kaganda tapos biglang hindi na agad nakakabasa ng disk. But anyway, since ito naman ay jailbroken, mayroon naman 32GB, so kahit naman hindi nakakabasa ng CD, okay pa rin naman yun. At least jailbroken na, makakapag-download na ng games. Yung next order natin Okay, balik tayo dito. Saka ko na isa-set yan, gaya ng aking nasabi. Sa themes, ganun pa rin. Pili na lang si bossing dito. Marami dito ng themes, 250 plus, I think. Medyo matagal mag-load kasi punong-puno yung ating memory card guys. Guys, sa totoo lang, medyo napasobra yata ako ng games dito, nang lagay. 50 plus yung aking PSP games. Hindi pa kasama yung mga emulator, So anyway, mamaya checkin natin. So ito bossing, shoutout sa iyo, sa next owner, pili ka na lang dito. Ano yung anime? Pili ka na lang dito kung ano matipuhan mo or maibigan mong teams. 250 plus po yan hanggang dulo, So feel free to explore na lang po yung ating teams, okay? So ako pinili ko lang kung ano yung kulay niya. So lavender siya. Malavender lang pinili kong background kasi nga lavender ito. Okay? So system settings, sa nickname, madalas binubura ko to. Likabok. Likabok Academy. Sa screen lang pala ng cellphone ko. Kala ko sa PSP. So binubura ko yan. Okay? Auto start, gaya ng nabanggit ko kanina, yung ating UMD bay or UMD drive ay hindi na po nakakabasa ng CD, So, very minor issue. Actually guys, universal reason na yun ng PSP. Sa lahat ng, siguro sa mga at sa 10 pirasong PSP, malamang mga 4 lang doon ang nakakabasa, So, nagiging universal reason na siya, or dahilan or slight issues ng PSP, very slight issues ng PSP, yung hindi na nakakabasa ng CD. Okay, battery information, gaya na nabanggit ko kanina, ang battery po natin ay brand new. Yun nga lang, hindi siya original. OEM siya. Pero at least tumatagal siya ng 2.5 hours. Very enough na yun guys. Gaya ng nabanggit ko kanina earlier. Okay na yun. Sobrang okay na ang 2.5 hours guys. Masakit sa mata yung more than 2.5 or 3 hours na kayo naglalaro. And at the same time, pwede nyo namang i-charge. So, halimbawa, na lobat, hindi ka naman pagbabawalan ng PSP na wag na maglaro pag lobat. Pag nalobat, kabit mo lang yung charger. Kasi naka-letter L naman to yung dulo, so hindi ka mahirapan. Kaya ganyan ka, naka-letter L siya rito, hindi siya magiging sa'yo hadlang. So pwede kang maglaro, So at least kahit OEM, very enough na yun guys. Kasi bumili kayo ng hardcore battery,
Tapos, napakamahal. Tapos maglalaro kayo 1 hour, 2 hours, ganoon din naman. Tapos bibitawan niyo na rin, no? So, okay na yung ganito, guys. Okay na yung OEM. Okay, balik tayo, no? So, system information, ganun pa rin tayo. Meron tayong 6.61 Pro C Infinity. Diyan po tayo hiyang, permanent po yan. Yung next owner, kahit magpalit siya ng memory card, mag-format siya ng bagong memory card, mag-restart siya ng PSP, itambak niya yung PSP na to, ilagay niya sa drawer, huwag niyang gamitin ng ilang buwan. Pag open niya, guys, 6.61 Pro C Infinity pa rin. Hindi po yan mawawala, no? Yan po ay permanent jailbroken, ano? So, yan po pa rin po ang ating pinipili kasi dyan po tayo hiyang. Hindi po ako nag-ARC 4, no? Yung madalas ko nakikita nga sa marketplace, mga naka-ARC 4 sila. Pero ako hindi na ako nag-explore, guys, kasi yung kanyang features hindi naman ganun ka-importante. Ang importante naman at least permanent jailbroken. 6.61 din naman kasi yan yung pinakahuling software na nilabas ni PlayStation para sa PlayStation Portable. Ito yung pinaka-latest firmware. So naka-latest firmware ka rin naman eh. Naka-jailbroken ka rin naman, nakakabasa ka ng mga iOS games. So anong reason mo ba't gusto mong R4, no? So for me, guys, in my opinion, so okay na ako, guys, sa Pro C Infinity. Nakakapaglaro ka ng games. At the same time, pag okay yung UMD, nakakabasa naman siya ng UMD. So, okay na ako dito, guys, sa aking Pro C Infinity. No? So, yan po ang ating firmware na kasama or ginagamit ng ating PlayStation ngayon. No? Itong PSP 2000 na pinapromote natin. Okay, so balik tayo sa ating nabanggit na memory card. Na nabanggit ko nga kanina, sabi ko, medyo naparami ang ating games, guys. Pansinin nyo, ilaw siya ng ilaw, tagal. Ano, loading. Kasi nga, 50 plus ang nakalagay kong games, no? So 50 plus siyang, guys, 54 I think, to be specific. Hindi pa kasama dun yung tatlong emulator, so all in all 57, ano. So sa loob ng emulator, marami rin dun games na nakasama, no. At hindi ko na po yun ililista kasi nga hindi na magkasa sa picture, no. So okay, optionality test tayo gaya ng aking laging ginagawa. Tayo ay magbo-button test, analog, screen, kung naman yung test na pwede natin gawin para may idea yung ating next owner or next buyer, ano. Okay, key test. So, ang lagi kong inuuna is syempre ito. Pansinin niyo, guys, oh, walang kagalaw-galaw yung analog X and analog Y. Ano, pumipindot na ako. Ganyan ka-stable yung analog, guys. Itong analog. Ganyan ka-stable yung ating analog. Wala siyang pakialam, oh. Kumbaga, sinasabi niya na, sige, bugbugin mo yung D-pad, pero hindi ako gagalaw. Hindi ako magkakaroon ng ghost touch. Okay, oh, yeah. Nakakatuwa, no? Napakalambot, guys. Iba talaga ang original buttons, guys. Kasi original yung rubber na nasa loob niya. Ano? Okay? Ihulin natin yung analog. Yan. Para makita natin kung may movement pa. Wala, ganun pa rin, no? So, backlight, 0, 1, 2, 3. Todo na. Okay? Select. And then start. Exit siya. Pasok ulit tayo. Galawin naman natin ngayon yung analog. Yan. So, try nga natin. Gagalawin ko to. Pipindot ako sa D-pad. Wala talaga, guys. So, napakagaling talaga. So, gagalaw ulit ako. Then, pipindot ulit ako ng D-pad. Wala talaga. Wala siyang pakialam sa D-pad, guys. So, ibig sabihin, ganoon siya ka-stable. Ganoon ka-stable, guys. Para siyang PSP 3000. Alam niyo ba, guys, yung PSP 3000 ay kaya very stable kasi flex na po yung kanyang connectivity sa motherboard. Pagdating sa kanyang physical or technicality, yung kung paano siya nagko-connect ng kanyang signal papunta sa board. Ito kasi, guys, rubber pa kasi to. Pero pansinin niyo, kahit pumipindot ako dito, ayan, yung analog X and analog Y, ganun siya ka-stable. So ibig sabihin, para siyang analog ng PSP 3000. Para ka naka-flex, ano? Parang flex ang kanyang connectivity. Pero ang katotohanan, ang PSP 2000 ay rubber pa yan, guys. Ganyan lang niya ka-late na rubber, oh. Tapos sa rubber na yon, meron yung 4 na connector na tanso na nasa loob. Napakanipis po nun. Okay, pero yan, oh, ganyan kaganda yung ating analog, guys. Oh. Ayan, oh, kahit pumipindot ako, hindi siya nagbabago. So, ganyan ka-stable yan. Walang ghost touch, walang drift, walang kahit anong ka-RT yan, no? Nakapaglaro na ako ng God of War dito ng ilang oras na ako naglalaro, guys. Pero never akong naka-encounter ng ghost touch or any drift sa ating analog, no? So, okay. Yeah, so, very good. Yeah, jackpot na naman sa makakakuha ng ating next PSP na to, no, na lavender. Okay, screen test tayo. So, pinatay ko na yung ilaw, ano? So, para makita nyo, so, gaya na lagi kong ginagawa, red. Yan, para magkaroon kayo ng idea, napakalinis ang ating LCD. Okay.
Medyo may konting pawis lang. Pawis ko na yan, ako na yan eh. Kasi hinawakan ko siya kanina, dinemo ko. Ayun o, moist. Okay, black na black. Then white na white. Oh, wala siyang marks guys. Okay, very good. Okay, what else? Select to exit. Sound test. Okay, sige, sound test tayo. Then mamaya sa Tekken, sound test ulit tayo doon. Ayun, parang ano siya. Parang medyo nag-lag yun Ulitin natin, parang medyo nag-lag eh. Okay, press start to repeat again. Repeat daw. Next time siguro hindi ko dadamihan ng games. Ayan, medyo nagdalag siya So mamaya try natin sa Tekken. Mukhang sa application lang na to. Parami ating games na nilagay dito guys. So battery test, so ganun pa rin. So sinaksak ko na itong ating charger para naka-ready na. So ganun pa rin, lagi natin ginagawa. Sa mga nakaraang video natin, patuloy tayong nagde-demo ng charging natin. Ayan, orange, green, orange charging siya. Ayun, okay, present. So mamaya testingin din natin sa system settings. Doon tayo mag-charge, okay? So tingnan natin galawin. Oops, medyo may konting dumi yung ating port. Okay, yan. Yun. Okay, hugot. Yan. Okay, exit. Okay, UMD test. Hindi na natin ite-testing UMD kasi nga nabanggit ko, hindi po siya nakakabasa ng UMD disk. Okay, so exit. Punta tayo sa speaker. Kasi yung speaker natin medyo naglalag doon sa part na sa kabilang side, no? Mukhang marami laman. Pero may 1.7 GB free pa eh. Ewan ko bakit ganun. So, siguro, for me guys, mukhang naparami yung games talaga. So 50 plus po kasi ito. Naparami yung games na nailagay. So mamaya, ano natin yan, pasadahan natin ng medyo mabilis ng kaunti. So Tekken. Ito yung left speaker. Very good. Isa pa. Yan. So dito wala siyang lag, no? And then okay, kabila. So doon lang talaga sa third party app na ginapin natin kanina, yung P-tester natin. Very good ang speaker natin guys. Siyempre naman, magbebenta ba tayo ng very good na unit tapos pangit speaker? Okay. Okay, that's enough. Okay, punta naman tayo ulit sa system settings. Ngayon ang nabanggit ko, magte-test ulit tayo ng charging. So, importante ito guys. Baka mamaya sabihin nyo, doon lang sa P-tester working, pero dito, hindi na nag-charge, no? So, maganda, at least, dito, kita nyo na nag-charge yung ating unit guys, no? Yan, orange, hintayin nyo magbago yung data. Yun, external, ayun, nakita nyo yung analog. Analog yung battery icon. Yan, nag-charge na. Very good ang ating PSP. Yan, 89% external and charging. Tsaka hindi po tayo nagbebenta guys ng unit na may problema sa ano tawag doon? Ano ba? Mayroong ano yun eh. Super capacitor ang tawag sa mga issue guys ng PSP na ano, na tawag nito, hindi nagcha-charge, super capacitor. Yung alam niyo yung mga PSP na tawag nito, madalas pag in-off, then in-off nyo siya, no, tapos ginamitan nyo ng battery, ayaw na magawan, may problema yun sa super capacitor. Yung super capacitor, yun yung maliit na parang battery talaga ang itsura, pero hindi po yan battery guys. Technically, super capacitor po ang tawag doon, no? Madalas yun ang problema ng mga PSP na hindi nag-charge or hindi nakaka-detect ng battery. Although yung iba na seller na nagbibenta nun, kasi pwede mo naman talaga siyang magamit, yun nga lang, through charger. Hindi mo na siya pwedeng gamitin sa battery mode. Siguro, pwede mong gawin doon is kung magaling ka maghinang, kuha ka ng super capacitor sa ibang PSP na working, lipat mo lang dito. Yan, ganun ka na. Pero tayo guys, hindi tayo nagbibenta ng ganun. Yung PSP natin, sa PSP, kahit i-off mo to ng ilang linggo, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, yung battery na naka-install dito, for as long as okay pa, magbubutot to guys. Hindi po ako nagbebenta ng mga PSP na may mga issues sa super capacitor guys. Yan ang guarantee ko sa aking mga buyers
Marami na po akong PSP na nabenta na wala pong ganun, ano. Very sophisticated po ako at napakaraming pinagdadaanan ng PSP sa akin guys bago ko yung binibenta. Ultimo init, kapag ang PSP ay tinesting ko tapos nagiinit, wala na yan, hindi na pwede sa akin yan. Hindi po ako nagbibenta ng PSP na nagiinit guys, kasi ang PSP na nagiinit, kumukonsumo yun ng napakalakas sa battery. Mabilis makalabat ng PSP na nagiinit guys, kasi kaya siya umiinit, yung some components sa loob niya is nearly dying na, nearly failing na guys. So pwedeng yung gawing ano yun guys, no? Hint, no, kung bibili kayo ng PSP, shoutout sa mga bibili ng PSP, pansinin yung mga PSP nyo pag umiinit, medyo iwasan nyo yun, kasi may component na yun sa loob na medyo, alam nyo na, medyo malapit na mag-fail, kaya umiinit ang PSP. So most of the time, kung bibili kayo ng PSP guys, pakiramdaman nyo, maglaro kayo ng ilang minuto. Pag hindi siya umiinit, okay yun guys. So yun, binigyan ko kayo ng pointers to review guys. So tayo, marami tayong pinagdadaan ng test sa PSP bago natin nire-release sa marketplace. Meron tayong standby test, yun, nabanggit ko na, thermal test, or temperature test, standby test, yung kasama yun yung supercapacitor, charging, syempre LCD, buttons, gameplay test, at saka yung mahirap tansyahin yung ano mahirap ma-detect yung yung ayaw na magbukas kapag masyado pag inok mo siya ng matagal kasi hindi na siyang bubukas guys. May na-encounter ako ng PSP guys, no? Personal ko yun ayaw na bumukas pagkatapos kong i-off ng matagal. I think more than 12 hours yata or 2 days ko siyang hindi ginamit. Yung gagamitin ko na ayaw niya mag-off, ayaw niya mag-on pala. Pero sa charger, nag-on siya. So may kinalaman siya sa supercapacitor din. So wala tayong binibenta ng ganung issue guys. Ano? So ganun kaganda yung ating mga units. Okay, balik tayo sa ating promotion. So tapos na tayo sa charging, hugutin na natin. Ayan, binakita ko sa inyo. Ayan, mabay ating kwentuhan. So at least nagkaroon kayo ng idea, no? Kung paano bumili ng mga PSP na magagandang klase guys, no? So yun, iwasan nyo yung mga nagiinit. Testingin nyo agad battery agad, gamitan nyo agad ang battery para makita nyo agad kung may problema yung kanyang supercapacitor. And then the same time charging, then test nyo lahat, no? Yung buttons yan, lalong lalo na yung analog guys, no? Okay, so yun, so ito meron akong picture nitong list of games na nasa folder siya. Pinicturean ko na lang to kasi guys napakahaba ng ads ko kung tutusin. Minsan nga dinidelete na nga ng or dinidecline na ng administrator ng group na pinagpo-postan ko kasi ang haba ng ads ko, no? Or ang haba ng description ko sa ads. So just to make it short guys, no, hindi ko na sinama yung list of games. Ang ginawa ko, pinicturean ko yung list of games. So sa aking ads, sa 10 pictures nandun po yung list ng games na no? So since nandito ka na rin lang nanonood ka ng video, no? So pasadahan natin kung ano yung mga list of games. Yan, mga Tekken. Bibilisan ko na lang guys kasi ganoon din naman. Kita nyo rin naman to sa list of games dun sa aking picture, may picture ako, no? Pero bigyan ko kayo ng overview. Yan yung gaya ng aking nabanggit or nasabi kanina, masyadong naparami yung games ko guys, 50 plus, kaya tagal niya mag-load. Kaya importante rin guys sa pagbibili kayo ng PSP, make sure maganda yung memory card. May mga memory card na mumurahin pero nadala na ako dun Actually may nabili ako nung ganun, sinama ko sa PSP, naghahang yung PSP guys. Napagkamalan ko tuloy na may problema yung PSP ko. Yung pala yung visit na memory card na. So after nun guys, nadala ako. So nag-spend na ako ng money talaga para makabili ng original na memory card. So madalas, yung original na memory card na sinasama ko sa aking yun, ito, sa mga binibenta kong units, naka 30 minutes na pala tayo guys. Napakahaba na ng aking video. So bibilisan ko na. Okay. Yan, Tetris. Yung mga mini games din dito Yan. So hindi ko na siguro to guys, tatapusin And meron tayong emulator, Super Mario 64. Okay, Reach 2 Worms. Yan ang madalas na kasama sa games na aking nilalagay. Master Boy, Game Boy Color emulator po yan. Okay, Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3 yata ito. Okay, tama.
Rayman, okay. GBA emulator, okay, that's it. Okay, last is Flamecraft, modified version ng Minecraft. So yun guys, so salamat sa panonood. Thank you for watching. At kung ikaw po ay nabigyan ni sa unit na to, check mo lamang po yung link sa description sa baba. Papunta po yun sa Facebook Marketplace ng aking anak, no. Chlorid Jace po ang kanyang pangalan, no. And then makikita nyo rin po doon na yung iba kong sold units na, no. So again, so thank you so much sa panonood. Kung ikaw po ay nagka-interest, check mo naman po yung link sa baba. Papunta po sa Facebook Marketplace ng aking anak, Chlorid Jace. Pwede mo po ako dong i-message kung ikaw po ay interesado sa unit na to, no. So yun guys, no. Ayan, napahaba na talaga ang ating video, no. So salamat sa panonood guys. See you next time for my next videos po, no. Sa mga darating na mga PSP, regarding PSP, about PSP pa rin guys, itong aking channel, no. So thank you so much and God bless you all po.